Magandang umaga po sa ating lahat, JTG family. Bago po tayo magsimula, konting paalala sa ating announcement. Una na po dyan, magkita-kita po tayo tuwing midweek service. Yan po ay ginaganap tuwing Wednesday, alas 7 ng gabi. Magsama-sama rin po tayo every month. Tayo yung may Fuel Night Friday po natin yung ginaganap 7 p.m. dito po sa ating JTG GMA Hall. Also, we would like to encourage everyone at full capacity na po tayo sa ating Sunday worship service. Meron po tayong 8 a.m. at 10 a.m. That's on-site. At nagsusupport tayo online 10 a.m. to 11:30 a.m. at jtg.gma.ph. And finally, we encourage everyone, sumali na kayo sa ating mga small groups. May 3 pamamaraan kung paano po tayo sasali. Meron po tayong Bible study group, discipleship group, at connect group. According to your age, we have youth, young adults, and men's and women's connect group. Simulan na po natin ang ating morning devotion. Muli, magandang umaga po sa lahat. Nothing can separate, even if you run away. Your love never fades. Though I still make mistakes, but you have your mercy for me every day. Your love never fades. Stay same through the ages. Your love never changes. It may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans range, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fades. Feeling strong and to fall asleep, and not alone, faith so can see. Your love never fades. This chasm is far too wide, and every thought will reach the other side. Your love never fades. Stay the same through the ages. Your love never changes. It may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans range, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fades. Your love never fades. You did all things work together for my good. You did all things work together for my good. You did all things work together for my good. All things work together for my good. You stay the same through the ages. Your love never changes. Maybe pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fades. Oh, your love never fades. Your love never
Isang magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid sa Panginoon. Isang araw na naman po na punong-puno ng pagmamahal na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tayo pong muli ay mag-aaral ng kanyang mga salita at sa oras na ito tayo po muna ay manalangin. Hallelujah! We give you praise, glory, and honor, O God. Isang karangalan ang makalapit sa iyo, Panginoon, dahil ikaw ay Diyos na makapangyarihan, Diyos na mahabagin, Diyos na mapagmahal, Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Salamat, Panginoon, sa oras na ito, Ama. Patuloy po naming inaanyayahan ang iyong banal na presensya, ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, upang kami samahan sa aming pag-aaral na ito, Diyos. Patuloy mo kaming balutan ng iyong banal na dugo, Panginoon. Ibuhos ang iyong karunungan, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Patuloy po naming malasahan, patuloy po naming namnamin ang mga salitang nais mong ipabatid sa bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos, sa iyong lahat ng karangalan, kaluwalhatian, pagsambat, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Ang ating pong topic sa umagang ito is the choice to rejoice. What is our choice? Is it to rejoice or to be depressed or be in pain? Okay po. Ang ating text verse po is Philippians 4 verse 4. Alam po nating lahat po ito. So, ito po ang sinasabi po sa verse ng ating pong pag-aaralan. Rejoice in the Lord always, and again, I say rejoice, sa King James Version. So, many Christian believers have these questions in mind. Is it really possible to rejoice always? What does this mean? Are we supposed to go around with a perpetual smile on our face? Is it a sin to feel depressed or sad? Kasalanan po bang maging depressed? Kasalanan po bang maging malungkot? Are we supposed to deny pain or sorrow? Or how can we command a feeling anyway? Paano po natin uutusan ang ating mga nararamdaman, ang ating mga emosyon? So, abiding in the Lord should be the aim of every Christian. Lahat po ng mga Christian, we should abide in the joy of our Lord Jesus Christ. So what does rejoice in the Lord always mean? Ano po ba ang ibig sabihin nito? Number 1, to rejoice in the Lord always does not mean that we will never feel depressed or sad. Hindi po ibig sabihin na hindi na po natin mararanasan ang pagkakaroon ng depression or sadness. But we as Christians must know that God wants us to rejoice in Him always. The Bible is realistic and balanced. Thus, we would misapply Paul's word if we took him to mean that a Christian should deny or never feel sadness or grief. The book of Psalms is very helpful in this regard. Our psalmist David, or King David, often is overwhelmed with despair and sadness, and he readily acknowledges his feelings to God. Naranasan niya lahat ng mga pagsubok, mga sufferings, mga paghihirap na kanyang nararanasan ay idinudulog niya sa Diyos. So nakaranas din si King David ng kalungkutan, depression, lahat naranasan niya. He never puts on a happy face and denies the intensity of his troubles, but in the process of crying out to God for help and refocusing his thoughts on the Lord and His great mercies, by the end of the day, his mood has changed, even though his circumstances are no different. King David often experiences a flood of God's joy even in the midst of tremendous pain. Thus, to rejoice in the Lord always does not mean that we deny our feelings or that we calmly or
cheerfully endure our trials by ignoring how much we hurt. So nakakaranas din po tayo ng kalungkutan bilang mga Kristiyano. And alam po natin na kapag ang mga problema na ating nararanasan, ang mga pagsubok na ating nararanasan ay ating mapagtagumpayan, meron po tayong mga reward galing sa Diyos. Sapagat tayo po ay naniniwala na ang Diyos na ating kinakapitan ay tunay na makapangyarihan. Amen po. Number 2, to rejoice in the Lord always is not primarily a matter of feelings but of obedience, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Philippians 4 verse 4 is a commandment repeated twice for emphasis so that we will not shrug it off. It is a command. Isa po itong utos that we must deliberately choose to obey. Kaya pinipili po tayong sumunod sa Diyos, no? It is our choice to obey or not to obey, but we as Christians must obey the will of God for us para po tayo magtagumpay. Amen po. Especially when we're in difficult circumstances. It has to do with our attitude, which depends on our mental focus, which depends on our choice. So, tayo po mismo ang pipili kung ano yung nais nating mapangyari sa ating mga buhay. Na it's our choice to rejoice or to be sad. But God wants us to rejoice in Him. Always. Amen po? So, when we go through trials, when we were treated unfairly, when we're disappointed by people or circumstances, we are faced with a decision. Will we obey this command to rejoice in the Lord, or will we allow ourselves to be swept along by our feelings? So it's our choice to rejoice or stay depressed. But God wants us to rejoice in Him. Amen po. Ayaw ng Diyos na tayo po ay nalulungkot. Ayaw ng Diyos na tayo po ay nalulugmok sa mga problema at pagsubok. Kapag tayo po ay nagtagumpay, ang Diyos po kasi binibigyan po tayo ng mga pagsubok na kaya po nating pagtagumpayan. Kasi ang Diyos mismo po ang ating solusyon. Amen? Number 3, to rejoice in the Lord always is an attitude of contentment and hope that transcends circumstances. Though our hearts may be heavy with sorrow or grief because of trials, beneath the surface is the abiding confidence that our God is sovereign and that our lives are in His hands, so that not even the hairs of our heads fall to the ground without His knowledge. Maging ayaw din ng Diyos na nagkakaroon tayo ng mga pagsubok na hindi natin kayang labanan, na hindi natin kayang pagtagumpayan. Paul had learned to be content in every situation. Philippians 4 verse 11 to 13. Every situation for Paul included some severe trials. In some cases, where he despaired even of life. Na nagkaroon din po ng naging desperado din po si Paul, lalong-lalo na sa kanyang paglilingkod. Dahil habang siya ay naglilingkod, meron din po siyang dinadalang mga karamdaman habang siya po ay naglilingkod. No po? Marami po yung mga taong nagnanais na siya ay siraan, halos batuhin siya ng mga tao na walang pananampalataya sa Diyos, pero patuloy pa rin siyang lumalaban dahil alam niya na ang Diyos na kanyang kasakasama ay makapangyarihan. Amen po. But this, he writes, in order that we should not trust ourselves, but in God who raises from the dead. And then he adds,
He on whom we have set our hope in 2 Corinthians 1 verses 8 to 10. Nasa Diyos po ang ating pag-asa. Kaya wag po nating hahayaan ang ating buhay ay ma-depress dahil meron po tayong inaasahan, walang iba kundi si Jesus Christ. Amen po? Okay. So, how can we rejoice in the Lord always? Paano po ba tayo magkaroon ng kagalakan sa Diyos araw-araw o lagi-lagi? Sa sitwasyon natin ngayon, di po ba? Marami po tayong nararanasan ng mga pagsubok, marami po tayong nararanasan ng mga problema, lalong-lalo na sa sitwasyon po natin ngayon. Amen po. So, is it possible to always have joy in the Lord always? Being a Christian. So, parang imposible po. Pero sa Diyos ay posible ang lahat ng bagay. Amen po. Every believer must apply the following biblical principles. Number 1, make sure that you are in a right relationship with God through the saving faith in the Lord Jesus Christ. So magkakaroon po tayo ng kagalakan lagi sa Panginoon kapag ang ating relasyon sa Diyos ay maayos. Lagi po tayong nakikipag-communicate sa Diyos in prayer, in reading the Bible, and in trusting Him always. Amen po. And the only way to be happy in Christ is to be desperately unhappy without Him. Hindi po tayo magkakaroon ng hindi po tayo magiging masaya kapag hindi po natin kasama ang presensya ng Diyos. Mahirap po kapag hindi po natin kasama ang presensya ng Panginoon araw-araw. Amen po. So dito po nagkakaroon ng problema ang mga Kristiyano. Number 2, walk in submission to the sovereign Spirit of God. We must submit to the authority of God. Magpasakop po tayo sa authority ng Diyos. Tayo po ay kailangang sumunod sa kanyang utos at sa ating paglilingkod, it should be in His will, not our own will, not our desire, not the desire of the flesh. Lumalakad tayo ayon sa gawa ng banal na spirito, hindi ayon sa ating nais o nais ng ating laman. It's saying no to our fleshly desire and saying yes to the Lord. It means to trust the sufficiency and power of the Spirit because you distrust your own ability. Proverbs 3 verse 5. Trust in the Lord. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. Amen? As we learn to walk by the Spirit, the fruit of the Spirit, including joy, ang kagalakan, will grow in our lives. Magkakaroon po ng fulfillment ang kagalakan sa ating buhay kapag tayo po ay lumalakad ayon sa Espiritu ng Diyos. Number 3, view your trials through the lens of Scripture. Many Christians get depressed because they do not understand God's purpose in trials, or they do not mentally deal with their trials in the light of God's Word. Ang mga pagsubok, problema na ating nararanasan, kung ating pong itong mapapagtagumpayan sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Diyos, there will be great reward that God will give to each and every one of us. Amen po. God has great plans for us, plans to prosper us, not to harm us, but to give us hope and a future. Jeremiah 29 verse 11. Number 4, deal properly with relational conflicts. If we have wronged others and have not done all we can to make it right, we will not have joy in the Lord. Kapag po tayo may mga kasamaan ng loob, may mga naging kaaway po tayo, at hindi po tayo nakapaghingi ng tawad, wala po tayong kagalakan. Lalong-lalo na kapag tayo po ay naglilingkod sa Panginoon. So, we must learn to forgive and learn to ask for forgiveness.
If we humble ourselves and go to our brother or sister and ask their forgiveness, we will be flooded with God's joy. It's no accident that love precedes joy in the list of the fruit of the Spirit. So, hindi po tayo magkakaroon ng kagalakan, lalong-lalo na po sa ating paglilingkod kung punong-puno po tayo ng hinanakit o meron po tayong dinaramdam na hindi tama sa ating mga puso. Number 5, sing praises to God. When we sing praises to God, chains are being unlocked. That's the power of singing praises and hymns to God. Nabibigyan ng solusyon ang lahat ng ating mga kabigatan, ang lahat ng problema sa ating mga buhay, nagkakaroon ng solusyon. Amen po? When we sing praises to God. Just like the life of our Apostle Paul and Silas. Di po ba nung sila po ay umawit ng mga songs of praises, nung sila po ay nasa kulungan, ano pong nangyari? Nagkaroon po ng earthquake at ang mga tanikala sa kanilang mga paa ay natanggal. So, kapag po tayo umaawit ng buong puso sa Diyos, mararanasan po natin na ang kabigatan sa ating mga puso ay mawawala. Lahat ng mga problema nagkakaroon ng solusyon. Why? Because our God is a great God and a big God. Amen? Number 6, serve the Lord with gladness. Ang paglilingkod ng walang kasiyahan at kagalakan ay patay sa harapan ng Diyos. Maglingkod ng may galak at gagaan ang lahat ng mga gawain sa tulong ng banal na Espiritu. Without joy and gladness in our hearts, we won't be able to serve God willingly and submissively. There will be complaints and murmuring which God really hates. Ayaw ng Diyos na kapag tayo po ay naglilingkod, tayo po ay nagrereklamo. Wala po tayong matatanggap na pagpapala buhat sa Diyos kung ang ating paglilingkod ay may kasamang mga complaints and murmuring. Number 7, focus your mind daily on the Lord and the things He has promised in us. Our joy in the Lord and our joy is in the Lord, and we are in Christ. Daily meditate on the cross of Christ and all the riches that are ours through His death. Lahat ng mga pangako ng Diyos ay ipagkakaloob po sa atin. So, atin po itong panghawakan dahil ang Diyos na atin pong sinasamba ay tunay at buhay na Diyos. Think of the fact that you are risen with Him, seated in the heavenlies, with every spiritual blessings in Christ. So, makikita po ito sa Ephesians 1 verse 3, Colossians 3 verses 1 to 4. Lastly, number 8, live by faith, not by feelings. We need to trust God in everything we do and must walk in faith through the guidance of the Holy Spirit. We must not depend on our own feelings or emotions because it may lead us to the wrong path or wrong ways. Kapag po tayo manangan sa sarili nating karunungan o sarili nating mga emosyon, tayo po ay magkakaroon ng failure. But if we are going to defend or if we depend on the Spirit of God, we will be successful and we will have a victorious life. Amen po. So, in conclusion for our topic for today, rejoicing in all situations, especially nowadays, can be hard to do, if not impossible at times. However, God has called us to rejoice in Him always, knowing that we are loved and cared by an eternal God. Apostle Paul knew very well that the suffering that we can endure in our day, having experienced several bouts of it,
through his ministry, si Apostol Pablo mismo nakaranas ng mga sufferings and pains, pero napagtagumpayan niya dahil sa pagsama at pagkilos ng banal na spirito at dahil nananangan siya sa kapangyarihan ng Diyos. But he reminds us in this verse that we should be looking to God for hope and encouragement. God will provide for all our needs when no one else can. Tanging si Jesus lang po ang ating kailangan. Amen po. As we bypass the feelings of apprehension and of rejoicing, when we are going through difficult situations or tough times in our lives, we must always remember to trust God and to let these feelings be replaced with peace and confidence that God, who began a good work in us, will fulfill it all in all His loving children. To God be the glory. Salamat po at magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po'y manalangin, o purihin ka, o Diyos, sambahin ka, dakilain ka, Panginoon. Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat. Diyos na punong-puno ng pag-ibig at pagkalinga. Sa umagang ito, lubos po kaming nagpapasalamat sa iyo, Ama, sa panibagong buhay, lakas at sigla. Sa pagkakataon, O Diyos, na kami pinahintulutan mong sama-samang muli makapakinig ng iyong mga salita at sama-samang makapanalangin sa iyo sa oras na ito. Maraming salamat po sa mensahe mo sa umagang ito. Maraming salamat po sa buhay ng iyong lingkod na ginamit mo na naging channel of your word, O God. Salamat din po sa buhay ng mga anak mo na nakiisa sa morning devotion sa oras na ito. Dalangin ko, O Diyos, na hindi mawalan ng saysay ang lahat ng aming narinig na mga salita mo. Hindi lamang sapat ito, Ama, na aming narinig, kundi maipasapamuhay at maibahagi namin din sa iba. Tulungan mo po kami, Ama, na may sakatuparan ito sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Panginoon, nagkakaisa po namin inalalapit sa iyo ang lahat ng mga Kristiyano sa buong mundo. Bagamat kami po ay makasalanan, marupok sa tukso at madalas manghina ang aming pananampalataya, dalangin namin, Ama, na huwag mo po kaming bibitawan. Nawawag po kayong magsawa, Ama, na kami ay samahan. Panginoon, kailangan ka po namin. Nawa patuloy mo po ibuhos ang pagmamahal at pagpapatawad niyo po sa amin. Ipuin mo po ang buhay ng bawat isa sa amin upang patuloy lumago ang aming buhay espiritual, Ama. Upang magamit bilang instrumento mo para makilala ka ng ibang tao na di pa nakakilala at tumanggap po sa iyo. Tulungan mo po kami, Ama, na nawa bawat salita mo na aming mapakinggan ay sumibol at patuloy na lumago ito sa aming mga puso. Tulungan mo po kami na hangaring gawin ang iyong kalooban, O Diyos. Bigyan mo po kami, Ama, ng sapat na kaalaman upang ihayag ang kadakilaan mo. Tulungan mo po kami lalong tumatag at patuloy na lumago sa pagkakakilala sa iyo. Maraming salamat sa iyo, Ama, sa umagang ito. Purihin ka, sambahin ka, dakilain ka at pasalamatan ka. Ito ang aking dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng iyong banal na Espiritu Santo. Amen.